Yun, good day sa inyong lahat mga boss Repa. At in today's video naman mga boss is tungkol naman sa pagsusukat ng proper displacement or ng exact displacement ng ating makina. Tuturuan ko kayo paano magsukat ng piston or ng bore tsaka ng stroke ng ating ng crankshaft kahit nakakalas ang ating sigunyal. So in today's video mga boss, how to get the proper or correct displacement of a specific engine. Yan mga boss. So kung gusto nyo matuto at makuha yung tamang correct displacement ng ating makina, sundan nyo to mga boss. Computation na to pero gawan natin ng napakasimple at basic lang din. So una mga boss, kailangan natin syempre number 1, makuha natin yung specific size na meron tayo or yung gagamitin nating cylinder block. Let's say ang cylinder block natin at ang piston na gagamitin natin, kunyari wala pa tayong piston na gagamitin mga boss. Itong cylinder block na to mga boss, sukatin natin 52.2 or 52, sabihin natin 52. Bore or piston size is, ngayon nakuha na natin yung sukat bore natin mga boss. Yan, kunyari ito bore 52, piston size. Next is which is ang kailangan nating sukatin. For example, ito, yung pin, tsaka yung crank journal. Yung sa journal, sukatin natin to, 20. Kuha na natin yung 52, 20. Tapos, sukatin naman natin tong simula rito hanggang gitna ng, yan, crank pin. Yan, sabihin na natin, let's say ito. Para magkaroon lang kayo ng idea, yan. Gitna ng, simula rito hanggang sa gitna nito, stroke ng isang crankshaft nang hindi nakakabit sa engine natin. Nakuha na natin, for example, 10 mm plus 10 mm times 2 is equals to 40. Nakuha na natin yung stroke, 40 mm. Again mga boss, this is for demonstration purposes only. Case to case basis, specific parts to specific parts tayo. Ito ay for demonstration only lang para magkaroon tayo ng idea kung paano natin kunin yung stroke at yung bore. Nakuha na natin yung stroke, nakuha na natin yung bore, 40, yung stroke times yung piston size natin, 52 times 52 times, pwede nating gamitin yung pi na formula is 3.14 equals, for example, ito, kuha tayo ng saglit lang nakuha na natin yung stroke, nakuha na natin yung bore, and gagawin natin, ito yung computation. 52 bore times 52 times yung, saglit lang, 52 times 52 times bore times stroke times yung pi natin, 3.14 equals 339,622.4 divided by 4, 84 cc. Ayan, equals 84.9 cc. Or, kung gusto nyo naman, isa pa, meron pa tayong isang method mga boss. Again, kunin natin ulit yung bore times stroke. Ito, bore times stroke, 52, bore times stroke, times 0.007854. Same pa rin ang kalalabasan nila boss. Meron lang konting fraction, 84.9 cc. Dito mga boss, 84.94 cc pa rin. 84.94 cc. So yun mga boss, ngayon may idea na tayo kung paano natin kunin or magkaroon tayo ng idea, formula at computations when it comes to getting the proper or correct displacement of a specific engine. Ito for demonstration purposes lang to mga boss. Case to case basis, depende sa crankshaft na gagamitin natin at depende sa bore at sa crankshaft. Tapos yung formula natin, which is yung pwede natin kunin, yung gamitin yung pi or multiply by 0.007854. So same lang yan. Kung ayaw nyo ng pi, kung naililito kayo rito, pwede nyo na lang i-recta rito ng 0.007854. Basta't kunin nyo lang yan. Naturo ko na sa inyo kung paano nyo kunin yung stroke ng isang crankshaft nang hindi pa nakakabit sa makina natin. Nakuha nyo na yung stroke, which is yung 40. Yung bore, naituro ko na rin sa inyo kung ano ang pagkuha ng bore, which is 52. So yun, mga idol, mga karepa, mga boss amo master, mga boss repa. Sana nagkaroon kayo ng idea at sundan nyo tong basic computations natin, basic formula when it comes to getting the proper or correct displacement of a specific engine natin mga boss. So again correct me if I'm wrong kung meron ako nakaligtaang ituro sa inyo at i-comment nyo rin kung meron pa nga kayong mga ibang katanungan mga boss amo master. At kung hindi nyo pa napanood yung basic crankshaft video natin tungkol sa crankshaft, panoorin nyo rin mga boss amo master. At isusunod na natin dito yung which is yung content natin is yung dynamic, static or
for dynamic balance naman. I-explain ko naman sa inyo kung bakit kailangan natin na mas magandang gumamit ng well-balanced na crankshaft compared sa unbalanced crankshaft or yung mga imbalances ng isang crankshaft or na mismong epekto nito sa makina natin mga boss repa. So yun lang mga boss, sana may natutunan kayo. Huwag nyo palang kalimutang mag-like, mag-follow sa ating page na Scooter Boy Vlogs mga boss, at pasuyo na rin na subscribe yung YouTube channel natin na Scooter Boy TV. At maraming salamat. Paki-share yung mga videos natin para mas marami pang ma-inform at ma-educate na kagaya natin na mahilig maggawa at mag-build ng sarili ng makina. So yun, ride safe at happy tuning sa inyong lahat, at abangan nyo yung iba pang video natin mga boss.